Pag natatanong tungkol sa kanyang baby boy, siya raw ang unang nakahawak kay Baby Lucio matapos maipanganak. Laking takot daw ni Ryan dahil sa buong panahon na nagle-labor si Juday, nasa isang sulok lang siya ng labor room. Okay naman, dahil paglabas ng bata, yung doktor pinasa agad sa akin. So, syempre. Sabi ni Ryan, kamukha niya ang baby. Yaman din lamang na sinasabi mo yung kamukha. Mapapaunlakan mo ba kaming konting silip dun sa may picture ka ba dyan? Wala alam mo naman, baka ma-spank ako. Equal daw ang attention ay binibigay niya kay Baby Lucio at sa panganay na si Johan. Mangiyak-ngiyak dahil natutuwa siya may kapatid, pero syempre may halong kaya almost every night date kami ni Johan. So, lumalabas kami. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Mismo ang presidential sister ng si Bolsie Aquino Cruz ang nanawagan sa publiko. Hayaan na raw si Pangulong Noynoy Aquino na makipag-date. Ang report mula kay Sherian Torres. Subsob sa kanyang trabaho bilang Pangulo ng bansa si Noynoy Aquino. Pero tulad ng iba, tao lang daw ito. I think he's just human. Pagbigyan na rin sana ng mga tao na makaka-date siya once in a while, siguro once in a month. Pero bilang isang binata, hindi mo rin naman mawawala na kailangan pa minsan-minsan, meron din naman siya mga kaibigang babae na nakakasama. Alam ko na bihirang-bihira na nangyayari yun. Walang preference ma'am in particular? Kami? Yung boto, I mean... Wala. Kasi just as we didn't want others na nakikialam sa mga pinipili namin, hindi na rin. Unless talaga namang dapat wag, ano? Ang mom din hindi nakikialam sa amin eh. Siguro si Chris lang ang napakialaman dahil marami na siyang mga storya. Umusbong ang pangalan ni Bolsie matapos na mapabalitang nakikipag-date muli ang kaisa-isang kapatid na lalaki. Pero di sa kilalang girlfriend na si Valenzuela Councilor Shalani Soledad. Napabalita kasing hiwalay na si Pinoy at Shalani. Ang alam lang daw niya, parehong career at prioridad sa buhay, ang rason sa di umano'y paghihiwalay ng dalawa. Ang nababasa ko nga ay pareho silang talagang masyadong maraming ginagawa. Busy talaga sila at pareho silang may mga priorities, yung kanilang mga career. Dagdag ni Bolsie, Agosto niya huling nakausap si Shalani nang binati siya ng konsehala nung birthday niya. Mas close din daw si Shalani kay Chris. Pero may nakakatuwa itong kwento tungkol sa nagiging takbo ng love life ng Pangulo. Nung bago siya naging Pangulo, tinatanong niya sa amin ano bang mga usap. Si Chris ang natatanong namin dahil yung mga nilalabas niya mas nalalapit sa age ni Chris. Ngayon nalalapit na nga sa age ng mga pamangkin niya. Sabi pa ng panganay na kapatid ng Pangulo, kahit kailan hindi sila nakialam sa pakikipagrelasyon ng kanilang kapatid. Hindi naman daw kasi uso ito sa kanilang pamilya. Nakahanda na rin daw sila sa senaryo na pipiliin ng Pangulo na hindi mag-asawa at manatiling binata habang buhay. Pero tanggap din daw nila kung sakali mag-iisip itong bigla na magkaasawa. Samantala, pinabulaanan ng palasyo na nakipag-date si Pinoy sa stylist nitong si Liz Uy noong linggo ng gabi. Dahilan kaya hindi ito nakapunta sa NDRRMC briefing kahapon ng umaga. Nag-date daw sir si Presidente at si Liz Uy ng Sunday. Ay, hindi ko alam yun. Ikaw naman, Delon, alam mo naman. Kaya hindi nakapunta sa MDCC. Ay, hindi, that's not true. That's not true. Hindi. Sherian Torres, nakatutok, 24 oras. Anya Bolsie, kami na tutok uli bukas. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. At yan po ang mga balitang aming tinutusan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. 67 araw na lang, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, sa ngalan ni Mel Tiangco, Cara David at Pia Guanyo, ako po si Mike Enriquez. At ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.